and we are back again. So ngayon magkakaroon lang tayo ng simpleng video about sa patch kit. Mag-unbox tayo, tapos magkakaroon tayo ng how to use the patch kit, kung paano tayo magre-repair ng tube lalagyan natin ng patch kit. Tapos iisahin natin yung mga laman nito, kung paano siya gamitin. So tuturo ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa kong proseso sa papatch ng tube, which is na alam ko na mas tama siya na gawin kaysa sa iba. I don't know kung paano, basta yung sa akin kasi mas effective siya pag nilagay ko na siya, hindi mo na siya kailangan palitan at nagiging maganda yung tube, nagiging stable yung hangin niya, hindi siya nagde-deflate kahit na may butas siya dahil sa patch kit na nilagay ko. And then tuturo ko sa inyo yung isang mahiwagang part sa loob ng patch kit na ewan ko kung alam niyo na to, pero mostly sa atin hindi to alam kung ano yung gamit ng rubber, kung ano yung gamit nito sa loob ng patch kit. Okay, so simulan na natin. Let's go. Listen up, I'm fast, I'm faster than you. My bike's clean, my kit is brand new. I'm fast, way faster than you. Okay, so yung video na ito actually dedicated ko sa mga baguhan nating mga kapadyak o sa mga siklista, sa mga kababayan nating kakabili pala ng bisikleta para sa bike to work, or ngayon pala nagsisimulang magka-hobby sa bisikleta. So isang malaking tulong to kung paano natin magagamit yung tube natin pag nabutasan, at sobrang makatipid tayo nito pag bumili tayo nito. Normally ito kasi magkano lang to, mga 100 lang siguro yung patch kit. So ito yung laman, guys. Meron siyang glue sa loob para sa patch, and then meron din siyang patch. Yung nabili ko, meron siyang like 8 pieces na patch sa loob with different sizes. So meron siyang mga bilog, meron siyang maliliit na rectangular shape, tsaka meron din siyang dalawang malaking big or malaking rectangular shape para sa malalaking butas ng tube natin. And meron din siyang metal scraper or scupper na kung tinatawag nila, or minsan pag bumili ka ng patch kit, yung laman yan is papel de liha. So depende sa dalawa dyan, pero same usage lang yan, parehas lang yan ng gamit. Saka may manual din yan kung paano gamitin, so very basic lang talaga to. So ito yung pinaka questionable sa akin dati, yung rubber na to, kung saan to ginagamit. So akala ko dati, nakakatawa kasi ginagamit ito pang ihip sa glue para mabilis matuyo, which is hindi pala yun yung tamang gamit niya. So ni-research ko rin kung ano talaga yung gamit niya, kaya natutuwa ako nung nalaman ko na ganito pala yung gamit niya. So malalaman natin mamaya yan kung ano talaga yung gamit ng rubber na yon. Ipapakita ko rin sa video na to. So nag-prepare din ako dito ng tube na may butas. Binutasan ko to actually para ma-demo ko sa inyo kung paano ako maglagay ng patch. At is very effective para sa akin kasi pag nalagyan ko na siya, hindi na siya sumisingaw at nagagamit ko pa ng mas matagal yung tube ko. So hindi ko na kailangan bumili. Kaya ginawa ko yung video na to para makatulong din sa mga baguhan natin siklista. So yung gagawin lang natin is, so halimbawa pag nabutasan tayo, tinanggal natin yung tube, make sure lang na walang hangin yung tube. Talagang i-deflate mo siya, wala siyang hangin. Tapos maghanap ka lang ng surface na parang pa-curve. Normally nilalagay ko yon pag nagpapatch ako, ginagamit ko sa batalya. Doon ko sa tubo ng batalya, doon ko nilalapat yung tube para magkaroon ng parang curve na surface, or hindi kaya sa saddle, sa upuan, para may lapat ko ng todo yung tube na wala talagang hangin. Tapos yung gagawin natin next is yung scupper o yung papel de liha. So
i-scupper mo lang yung tube na may butas. Normally kasi ginagawa ito para magkaroon ng rough surface yung may butas, para effective na didikit talaga yung patch pag nilagay natin doon with the glue, with the rubber glue. So ginagawa ito. Make sure lang guys na pag ginawa nyo ito, wag nyong tanggalin yung mga residue na nakadikit doon ng kamay nyo. Pwede nyo siyang ihipan nyo lang para matanggal yung mga nahiwa-hiwalay. Pero yung mga nakadikit pa sa tube, wag nyong hanin ng kamay nyo, wag nyo hanin ng daliri nyo, kasi minsan yung daliri natin madumi or pawisin. So nakakatanggal ng effectiveness yon ng glue. So mas maganda ihipan mo lang para matanggal lang yung mga rubber na nakasama dun sa scupper. So yung maiwan lang yung dumidikit talaga sa tube. And then after nyan, kumuha ka lang ng size na tama lang sa butas ng tube. So kung hindi na gaano malaki, so piliin mo lang yung maliit. Importante lang naman kasi is matakpan yung butas ng tube, matakpan siya ng buo, yung walang nakauslay na butas. So mas maganda talaga gamitin yung bilog. Pero kung yung butas naman like is pahaba, ano ba, kung may mga napakakambubog or mahabang butas sa inyong tube, so pwede nyo siyang gamitan ng rectangular shape para mas masakop niya talaga yung butas. So pag halimbawa first time mo gagamitin yung patch kit, yung rubber glue na yan is wala pang butas yan. So kailangan mo pang butasin yan. So meron siyang takip, actually sa takip niya meron siyang pambutas. Babaliktarin mo lang, may matulis na part yun. Tutusok mo lang doon sa bibig ng rubber glue at mabubutas na yon. At saka mo na ilagay yung glue doon sa may area na may butas na pinagkayuran mo ng papel diliha or yung ng iron scupper. Ayan. So mas maganda, hindi masyadong marami, yung tama lang na dampian mo ng glue yung surroundings ng butas at saka takpan mo agad, kasi normally ito 30 seconds to 15 to 30 seconds, mabilis magtuyo yan. So kuha ka ng isang patch, tapos pag make sure pag ginamit mo yung patch, tatanggalin mo yung metallic part ng patch. Ang maiiwan lang is yung patch tsaka yung plastic. Tapos wag mo hawakan yung part na nakadikit sa metallic na yun. Wag mo siyang hawakan kasi yun yung ilalapat mo doon sa may glue. Ayan. So make sure lang talaga na yung inner tube mo is nakalapat dun sa surface na pinapatungan niya na walang hangin. Tapos pabilog mo siyang ilalapat yung patch. So ginagawa ko dito, iniikot ko talaga yung mga gilid na make sure na walang nakabukas or walang hangin para effective talaga na didikit yung patch kit. Ayan. So make sure lang na totally nakadikit siya or yung patch ay may glue sa ilalim para dumikit. Ayan. So pag nakadikit na siya, actually ang isa pang way para maging effective talaga to is after 30 seconds, ilapat mo na siya sa loob ng gulong. So dapat nakapwesto siya sa loob ng gulong ng hindi na gumagalaw. So halimbawa pag nilagay mo siya dun sa gulong, dapat nandun na siya naka-stable, kasi pag binombahan mo yan sa loob ng gulong, iipitin siya ng tube tsaka ng gulong. So hindi na siya talaga gagalaw. So isang tulong din yan. So yung ginawa ko lang ngayon is pinakita ko lang sa inyo kung paano ko siya dinikit, kung ano yung mga procedure na ginamit ko. So never ko siyang hinawakan yung may butas, never kong ginamitan ng kamay na tinanggal yung mga na himulmol na tube or goma ng after ng niliha ko or ginamitan ko ng iron scupper. Yan, ganyan lang yan.
So actually effective na to. So pwede mo na siyang ilagay sa gulong. Ganyan lang kasimple guys. Ganyan lang kasimple yung gamitin yung patch kit, which is very useful at sobrang tipid. Makakatipid ka. Kung ilang patch yung nandun sa patch kit mo, yan din yung tube na matitipid mo. Hindi yung bibili ka ng bagong tube pag nabutasan ka, no? Bili ka lang yan. Very affordable naman yan, at saka nakakatipid ka. Or sa mga vulcanizing din, meron din namang ganyan, pero magkano din yung sa vulcanizing, 30 or 40 pesos yung isang vulcanize. So ito na yung rubber na sa loob ng patch kit. So talagang natutuwa ako kasi nalaman ko na kung saan yung purpose nito. So actually guys, ito ginagamit to sa isang klase ng valve na ginagamit din sa bisikleta. So normally kasi ito sa Japan lang natin nakikita yung ganitong klaseng valve sa mga tube. Mayroon kasing rubber yan na nilalagay dyan sa valve na yan para maglagay ka ng hangin. Yan. So yan yung rubber. So yung valve na to nilalagyan ng rubber para pumasok yung hangin doon sa loob ng tube. Ito guys, yung valve na to ay tinatawag na Dunlop or Dunlop. Dunlop valve. So normally nasa mga Japanese bikes yan. So alam ko marami sa kababayan natin ngayon bumibili ng Japan surplus na bikes. At isa ito sa mga tube na nandun. So pwede nyo siyang gamitin guys. So kailangan nyo lang talagang aralin kung paano siya gamitin o buksan. So for example, ito. Halimbawa, nasira na yung old na rubber. So papalitan ko siya ngayon ng bagong rubber. So tatanggalin ko lang yung lumang rubber doon sa valve. Gagamitan ko lang ng pliers guys kasi medyo nakadikit pa. Bago kasi yung tube eh. Tanggalin ko lang to yung luma para mapakita ko sa inyo kung paano. Ayan, natanggal ko na. So, yan yung tube. Yan. So, papalitan lang natin ng bago yan. So, ipapasok mo lang dyan sa parang pin ng valve. Yan. Make sure na hanggang sa taas yung pagkalagay mo. Meron kasing dalawang butas dyan sa gilid ng pin na yan. Na just dyan lumalabas yung hangin. Kasi pag wala yung rubber na yan, hindi papasok sa loob ng tube yung hangin. Lalabas kasi yung hangin dun sa dulo, sa may dulo ng rubber na yan. Kaya kailangan may rubber talaga yung pin na yan. Ipupush mo lang siya dyan guys. So very useful talaga to sa mga kapadyak natin o kababayan natin na mayroong Japanese bike at saka mayroong ganitong klase ng tube. So hindi na kayo mahihirapan. Hindi nyo na kailangan itapon yan. Pwede pang gamitin yan. Actually mas matibay nga yung Japanese na tube eh. Ayan na. So malapit na. Ayun, ganito yung itsura nya. Yan. Pwede mo siyang putulin, pwede ring hindi. So yung gagawin mo, ipapasok mo lang siya ngayon sa pinaka-core ng valve. So yan. Yan. Papasok mo lang siya, tapos lagyan mo siya ng lock. Dapat mahigpit yung lock para hindi lumabas yung hangin. So, yung ginagamit dito na pump pala is Presta. Presta na pump. Ayan. So, parang Presta rin siya guys na tube. Yan. So, bubombahan mo lang siya. Tapos, hindi na lalabas yung hangin. Magkakaroon na ng hangin yung tube. Medyo matigas na siya gawa ng rubber. Pero, same mechanism lang din. Yun lang yung pinagkaiba niya, yung valve. Ayan. So, okay na. Effective na. Ganyan lang kasimple guys. Ang tube, tsaka yung pag-patch natin. So, sana may matutunan kayong bago sa video na to. At huwag kalimutan mag-subscribe. Hit ang notification bell para sa next video. At pakishare na rin sa mga iba nating mga kapadyak para makatulong. And that's all.
At kung nanonood ka pa sa video na ito, baka isa ka sa mabibigyan ng free reflectorized vest pag nasagot mo ang tanong na kung ano ang tawag sa valve na ginagamitan natin ng rubber tube. Comment lang sa baba ang inyong sagot at huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. At i-share ang video para makatulong din sa iba. Bago ko tapusin ang video, maraming salamat kay Boss Marco ng Dera Riders para sa mga vest. Kung naghahanap kayo ng mga bicycle accessories, i-message nyo lang siya, nasa description ang FB link niya. Nagpapasalamat din ako kay Boss Jenard ng Clock Tower MTB sa pag-sponsor ng tube. At kung ang hanap nyo naman ay mga affordable folding bikes, ay message nyo lang siya sa Facebook. Nasa description ang FB link niya para sa mga detalye ng folding bikes.